Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang humaharap sa hamon ng maagang pagbubuntis, kakulangan sa kaalaman sa kalusugan, at patuloy na lumalalang kahirapan. Ngunit gaano nga ba kalaki ang epekto ng reproductive health sa ating pang-araw-araw na buhay? Paano ito konektado sa kahirapan at ano ang ginagampanan ng RH Law para matugunan ito? Ako po si Norshania Tiunda at sa presentasyong ito, tatalakayin natin ang mahalagang papel ng reproductive health sa paghubog ng mas ligtas, mas edukado at mas handang lipunan. Sabay-sabay natin unawaan ang mga issue na may direktang epekto sa kinabukasan ng bawat Pilipino, lalo na sa kabataan ngayon. Ano nga ba ang reproductive health? Ang reproductive health o kalusugang reproduktibo ay ang kabuuang kalusugan ng mga tao kaugnay sa kanilang sistema ng reproduction. Hindi ito tungkol sa sex lang, kundi pati ang karapatang pumili na kung kailan, paano at ilang beses ka magkakaanak. Saklaw nito ang mga serbisyong medikal tulad ng check-up, family planning at pangangalaga sa buntis. For example, isang kabataang babae na may access sa RH education ay mas nauunawaan ang epekto ng maagang pagbubuntis sa kanyang pag-aaral. Dahil dito, mas pinipili niyang mag-focus muna sa edukasyon bago pumasok sa seryosong relasyon. So next, mahalagang aspeto ng reproductive health. First is the edukasyon sa sexualidad. Hindi lang tungkol sa sex, kundi sa respeto sa katawan, pag-iwas sa abuso at tamang informasyon. Next is family planning. Para sa mga magulang na gustong magplano kung ilan ang anak nila. Prenatal or postnatal care, pangangalaga bago at pagkatapos ng anak. Kontraseptibo, proteksyon laban sa hindi planadong pagbubuntis at sakit. And last, pag-iwas sa STI. Kabilang dito ang HIV or AIDS. For example, may mga pampublikong health center na namimigay ng libreng kondom at pills sa mga magulang at kabataan. Ito ay hindi para hitakin sila sa sex, kundi para protektahan sila kung sakaling mangyari. Next is kahirapan sa Pilipinas. So, ayon sa PSA, milyon pa rin ang namumuhay sa ilalim ng poverty line. Ang kahirapan ay nagpapalala sa problema ng reproductive health dahil wala silang access sa tamang informasyon at serbisyo. For example, ang isang pamilya na may 7 anak pero hindi sapat ang kita ay hirap magpakain, magpaaral at magpagamot kapag walang RH education, lalo silang nalulugmo sa kahirapan. Next is kaugnayan ng reproductive health at kahirapan. So, kapag maraming anak at walang plano, nahihirapan ang pamilya. Ganito rin kapag kabataan pa lang ay nabubuntis na, nawawala ang oportunidad sa edukasyon. So, for example, ang isang student na nabuntis ay kadalasang humihinto sa pag-aaral. Dahil dito, lumiliit ang chance niyang makahanap ng maayos na trabaho sa hinaharap. Ano nga ba ang RH Law? So, ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 ay isang batas na nagbibigay proteksyon sa karapatan ng bawat Pilipino na pumili at alagaan ang kanilang reproductive health. Hindi ito batas na nagtuturo ng sex, kundi batas na naglalayong bigyang tayo ng kapangyarihang pumili gamit ang tamang kaalaman. Next is mga layunin ng RH Law. Bawasan ang teenage pregnancy, libreng kontraseptibo sa mahihirap, edukasyon sa paaralan, pantay na serbisyo sa lahat, babae, lalaki, may asawa o wala. For example, sa mga public school, nakasama na sa kanila ngayon yung curriculum nila ang about sa sexuality education para mas maging responsable ang kabataan sa kanilang desisyon. Mga benepisyo ng RH Law. Mas ligtas ang pagbubuntis, kaunting kaso ng STI, mas edukado ang bata, and mas handang pamilya sa pagpapalaki ng anak. So,
sa isang barangay na may aktibong RH program, bumababa ang bilang ng mga kabataang ina at tumataas ang bilang ng mga batang nakapagtapos ng high school. Next is ang pagsubok sa implementation. Relihiyosong oposisyon, kakulangan sa pundo ng LGU, kakulangan ng midwife or doktor sa liblib ng lugar, pagkakulang sa edukasyon. So, for example, may mga eskwelahan o barangay na tinanggihan ang RH modules dahil sa paniniwalang nakakasama ito. Kahit ang layunin naman ay para makaiwas sa maagang pagbubuntis. So, diba? Mostly na sinasabi nila na wag nila yung pag-aaralan dahil ito ay masama para sa mga mag-aaral or something na pumapasok sa mga minds nila na parang advanced na hindi nila gusto na mapag-aralan ng kanilang mga anak ang about dun sa RH modules na yun. Kaya iniiwasan yun ng mga parents na baka mapag-aralan ng kanilang mga anak. But, pinag-aaralan lang din naman yun para makaiwas ng maagang pagbubuntis. Next is kahalagahan ng edukasyon sa RH. So, kapag alam mo ang karapatan mo, hindi ka basta-basta mapapagsamantalahan. Alam mong may karapatan kang tumanggi, pumili at humingi ng tulong. For example, ang isang student na tinuruan ng RH ay mas malamang magsusumbong kung inaabuso siya kaysa sa isang walang kaalam-alam sa kanyang karapatan. So, mark that na kailangan wag kang magpaabuso. You need to know your responsibility na pumili or tumanggi or humingi lang man ng tulong kapag ikaw ay naaabuso na. Next is papel sa kabataan. So, kayo ang tagapagdala ng kaalaman. Kapag kabataan ay may boses, may kaalaman at may respeto sa katawan ng iba at sarili, nababawasan ang mga kaso ng abuso at teenage pregnancy. For example, may mga kabataang volunteer sa RH programs ng barangay na nagtuturo ng tamang impormasyon sa kapwa nila kabataan. So next, pagwakas na kaisipan. Kung mas marami na ang kaalaman sa reproductive health, mas kaunti ang magkakaroon ng problema gaya ng maagang pagbubuntis, kahirapan at karahasan. Ang RH law ay hindi lang batas. Isa itong hakbang patungo sa mas maayos na kinabukasan. Okay. So, magpapakatotoo ka lang sa sarili, kilalanan ang karapatan, gumamit ang